Minsan, mas lalo kang naghahabol, mas lalo siyang lumalayo. Pero ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang isang tao para mapansin ka. Kailangan mo lang baguhin ang tindig mo. Kapag tumigil ka sa paghingi ng atensyon at nagsimula kang mag-focus sa sarili mong growth, doon nag-iiba ang laro. Tahimik kang gumagalaw, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagpapapansin, at bigla siya na mismo ang magtataka kung bakit parang may kulang kapag wala ka. Yan ang kapangyarihan ng stoic na lalaki. Kalma, kontrolado, at hindi umaasa sa validation ng iba. Kung gusto mo ng ganitang klaseng mindset, mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa journey na to. I-comment mo rin kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung hanggang saan na umaabot ang mga lalaking pinipiling unahin ang sarili nila. Una, itigil ang paghabol. Ibalik ang kontrol sa sarili. Real talk. Kapag gusto mo ang isang tao, automatic nag-iiba routine mo. Mas mabilis ka mag-reply, mas madalas mong chinecheck kung online siya. Minsan pati mood mo nakadepende kung may chat ba o wala. Hindi mo namamalayan, umiikot na araw mo sa maliit na notification sa screen. Diyan ka unti-unting nawawala ng kontrol. Hindi mo kailangang maging cold, hindi mo kailangang magpanggap na wala kang nararamdaman, pero kailangan mong maging matatag. Kapag hindi siya nag-reply, hindi ibig sabihin nun may mali sa'yo. Kapag hindi siya nagparamdam buong araw, hindi ibig sabihin kailangan mong maghabol para lang maibalik ang atensyon niya. Subukan mong umatras. Hindi dramatic. Hindi mo kailangang mag-post ng parinig. Hindi mo kailangang magbago ng profile picture para lang mapansin. Tahimik ka lang. Busy ka. May sarili kang mundo. May mga bagay kang inaayos. Career, katawan, pamilya, pangarap. Kapag sanay ang isang tao na lagi kang nandyan, nagiging normal ka. At kapag naging normal ka, nawawala ang excitement. Pero kapag naramdaman niyang hindi ka na predictable, hindi ka na laging available, doon siya mapapaisip. Anong ginagawa niya? Bakit parang hindi na siya gaanong ka-present? Hindi mo kailangang manipulahin. Kailangan mo lang ibalik ang focus sa kung ano talaga ang dapat mong inuuna, ang sarili mo. Kung Gen Z ka na lumaki sa instant replies at scene zones, mas mahirap to. Kasi parang lahat kailangan mabilis. Kapag 10 minutes walang sagot, feeling mo may problema na. Pero kung adult ka naman na pagod na sa mixed signals at half-effort connections, alam mong mas mahalaga ang peace kaysa hilig. Ang totoo, pareho lang ang prinsipyo. Kapag masyado kang naghahabol, bumababa ang value mo sa sarili mong paningin. Ramdam mo yun, nawawala ang confidence mo. Mas nagiging anxious ka, mas nag-o-overthink ka. At habang ginagawa mo yun, mas lalo kang nawawalan ng natural na dating. Ang lalaking may kontrol sa sarili, hindi nagmamadali. Hindi siya nagbibig ng oras, hindi siya nagmamakaawa ng atensyon. Kung gusto siyang kausap, nandyan siya. Kung hindi, may iba siyang ginagawa. Simple. Subukan mong mag-focus sa growth mo for the next 30 days. Ayusin mo tulog mo, mag-workout ka kahit ayaw mo, magbasa ka, ayusin mo finances mo, gumawa ka ng bagay na hindi connected sa kanya. At kapag kausap mo siya, relaxed ka lang. Hindi ka nagmamadali, hindi ka desperado. Mapapansin mo ang difference. Hindi dahil may teknik kang ginagawa, kundi dahil iba na ang energy mo. May sariling direksyon, may sariling mundo, at ang taong may direksyon, natural na hinahabol. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo sa buhay ng kahit sino. Ang tamang tao, lalapit kapag nakita niyang hindi ka na naghahabol, kundi umaangat. Pangalawa, palalimin ang buhay mo, maging abala sa mga bagay na may bigat. Ito ang hindi masyadong napag-uusapan. Hindi sapat na tumigil ka lang sa paghabol. Kailangan may papalit doon sa oras at energy na dati mong inuubos sa kanya. Kasi kung wala, babalik at babalik ka sa dati. Kapag wala kang sariling misyon, madaling gawing sentro ng mundo ang isang tao. Kapag wala kang malinaw na direksyon, kahit maliit na atensyon lang mula sa kanya, parang jackpot na. Pero kapag may binubuo kang mas malaki sa sarili mo, nag-iiba ang perspective. Isipin mo to, kung busy ka sa pag-build ng skills mo, pag-aasikaso ng negosyo, pag-aaral ng bagong bagay o pag-aalaga ng katawan mo, hindi mo mapapansin kung ilang oras na siyang hindi nagre-reply. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may mas mahalaga kang ginagawa. At yun ang attractive.
Hindi yung lalaking laging online, hindi yung laging first viewer sa stories, hindi yung laging nag-a-adjust yung oras para lang available, kundi yung lalaking may sariling goals, may sariling standards, may disiplina. Kung Gen Z ka, alam mo kung gaano kalakas ang pressure ng social media. Lahat parang may ka-talking stage, lahat may ka-update. Parang kailangan may romantic storyline ka lang para lang maging interesting. Pero ang hindi nakikita sa feed ay kung gaano kadaming tao ang emotionally drained dahil inuuna nila ang validation kaysa development. Kung adult ka naman, alam mo na ang pakiramdam ng maubos. Yung ibinuhos mo na lahat pero kulang pa rin. Doon mo marirealize na mas mahalagang buuin muna ang sarili kaysa mag-invest agad sa iba. Kapag pinili mong palalimin ang buhay mo, nagiging mas kalmado ka. Hindi ka madaling matrigger. Hindi ka basta-basta natitinag kapag may delay sa communication. May stability ka. At ang stability, bihira ngayon. Mag-set ka ng personal standards, hindi para maging mayabang, kundi para hindi ka basta-basta pumayag sa half-effort. Kapag may malinaw kang pamantayan sa kung paano ka dapat tratuhin, hindi ka na matatakot mawalan ng isang tao kasi alam mong mas mahalaga ang respeto sa sarili kaysa pansamantalang kilig. At dito nangyayari ang pinaka-interesting na bahagi. Kapag nakita niyang hindi ka naghahabol at nakita rin niyang umaangat ka, mas focused, mas composed, mas may direksyon, natural siyang maa-attract. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil nakita niyang may value ka na hindi nakadepende sa kanya. Ang sikreto? Huwag mong gawing project ang pagkuha ng atensyon niya. Gawin mong project ang pag-upgrade ng sarili mo. Kapag ginawa mo yon, kahit sino ang nasa harap mo, hindi ka mawawala sa sentro, hindi ka mawawala sa kontrol, at kung siya man ang para sa'yo, hindi mo na kailangang pilitin. Siya na ang lalapit. Pangatlo, kontrolin ang emosyon. Huwag magpadala sa init ng sandali. Ito yung part na madalas bumabagsak ang karamihan. Hindi sa effort, hindi sa looks, kundi sa emosyon. Kapag hindi siya nag-reply, biglang may urge na mag-double chat. Kapag nakita mong active pero hindi ka sinisin, may kurot agad sa dibdib. Kapag may nakita kang bagong follower o bagong kausap sa comments, nagsisimula ang overthinking. At kapag pinairal mo yon, doon nasisira ang composure mo. Ang problema, sa panahon ngayon, sobrang bilis ang trigger. Isang swipe lang, isang view lang, isang update lang, pwede ka nang maapektuhan, lalo na kung invested ka na. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong aksyonan. May mga emosyon na lilipas din kung hindi mo papansinin. Yung urge mag-chat ulit, bigyan mo ng 30 minutes. Yung urge magparinig sa story, tulugan mo muna. Yung galit o selos, i-process mo mag-isa bago ka magsalita. Ang lalaking may control, hindi reactive. Hindi siya nagpapadala sa bawat emosyon na dumaan. May space siya sa pagitan ng naramdaman niya at ng gagawin niya. Doon siya nagdidesisyon. Kung Gen Z ka na sanay sa mabilisang interaction, mas challenging to. Kasi parang kailangan laging may sagot. Kapag walang response, feeling mo may mali. Pero minsan, ang tunay na power ay nasa kataimikan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang presensya mo sa bawat pagkakataon. Kung adult ka naman na nakaranas na ng toxic patterns, alam mo ang pinakamapapagod ay yung laging ikaw ang nagre-react, yung laging ikaw ang nagpapaliwanag, yung laging ikaw ang nag-a-adjust kapag may tensyon. Darating na sa point na mapapagod ka rin. Kaya sa pagkakataong ito, piliin mong maging steady. Kapag may hindi ka nagustuhan, hindi mo kailangang magalit agad. Pwede mong obserbahan. Pwede mong tanungin ang sarili mo, worth ba to ng energy ko? Kapag hindi siya consistent, hindi mo kailangang maghabol para ayusin. Hayaan mong makita mo kung hanggang saan ang effort niya nang hindi mo siya tinutulak. May kakaibang dating ang taong kalmado. Yung hindi nagpapanik kapag may misunderstanding, yung hindi nagiging dramatic sa maliit na bagay, yung kayang maghintay ng hindi nababaliw sa kakaisip. At dito nagbabago ang dynamic. Kapag hindi ka madaling matrigger, nawawala ang power ng mixed signal sa'yo. Hindi ka na madaling manipulahan ng atensyon o kawalan nito. Hindi ka na madaling paikutin sa emosyon.
Ang totoo, hindi mo kontrolado kung anong nararamdaman mo, pero kontrolado mo kung paano ka kikilos dahil doon. Kapag pinili mong maging composed, hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin mas pinipili mong maging matatag kesa maging impulsive. At ang taong matatag sa emosyon, bihira ngayon. Pang-apat, itaas ang standards. Huwag pumayag sa half-effort. Minsan, hindi mo kailangang gumawa ng special move para siya ang lumapit. Kailangan mo lang itaas ang pamantayan mo. Kasi kapag mababa ang standards mo, kahit maliit na effort lang, tuwang-tuwa ka na. Isang good morning lang na walang consistency, okay na. Isang late night chat na walang malinaw na intensyon, sapat na. Unti-unti mong tinatanggap ang bare minimum dahil ayaw mong mawala siya. Pero isipin mo to, kung ikaw ang seryoso, disiplinado at may direksyon, bakit ka papayag sa taong half-hearted? Hindi ito tungkol sa pagiging demanding. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili. Kung gusto ka talaga ng isang tao, hindi mo kailangang hulaan. Hindi mo kailangang mag-analyze ng bawat emoji. Hindi mo kailangang magtanong sa kaibigan mo kung ano ibig sabihin ng ganitong chat. Ramdam mo kapag may effort. Ramdam mo kapag malinaw ang intensyon. Kung Gen Z ka, alam mong uso ang situationship. Walang label, walang clarity. May lambing pero walang commitment. At madalas, doon ka nauubos. Kasi umaasa ka sa potential, hindi sa reality. Kung adult ka naman, mas maiintindihan mo ito sa level ng boundaries. Hindi mo kailangang i-broadcast lahat ng plano mo. Hindi mo kailangang mag-report ng bawat ginagawa mo. May sarili kang mundo na hindi umiikot sa romantic interest mo. Ang misteryo ay hindi pagiging cold. Ito ay pagpapanatili ng depth. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng kwento mo sa unang linggo pa lang. Hindi mo kailangang ilatag agad lahat ng insecurities mo para lang maging transparent. May tamang timing ang lahat. At ang taong marunong maghintay at magbukas ng paunti-unti, mas may bigat. Kapag nagtanong siya kung free ka at hindi ka free, huwag kang mag-sorry na parang may kasalanan ka. Sabihin mo lang ang totoo. May ginagawa ka. May inaasikaso ka. At totoo naman dapat yon. Hindi ka nag-iimbento ng dahilan. Busy ka talaga sa pagbuo ng sarili mong buhay. Doon nag-iiba ang dynamic. Kapag nakita niyang hindi siya ang sentro ng oras mo, pero kapag nagkasama kayo ay buo ang atensyon mo, mas tatatak yon. Quality over quantity. Hindi palaging magkausap, pero kapag nag-uusap, may laman. Hindi palaging magkasama, pero kapag nagkita, may spark. Maging lalaking hindi madaling basahin. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil may lalim ka. May layer ka na hindi agad na i-explore at ang mga bagay na may lalim hindi madaling pagsawaan. Ang totoo, kapag hindi ka madaling makuha, mas nirerespeto ka. Hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil malinaw na may value ang oras at energy mo. At kapag naramdaman niyang hindi basta-basta nahuhulog sa kahit anong atensyon, mas magiging intentional din siya, mas magsisikap, mas magiging present. Hindi mo kailangang sabihin na haburin mo ako. Ipakita mo lang na hindi ka madaling kunin. Pang-anim, tanggapin ang kahit anong resulta. Doon nanggagaling ang tunay na lakas. Ito ang pinakamahirap pero pinakamakapangyarihan sa lahat. Pwede mong gawin ang lahat. Ayusin ang sarili mo. Itaas ang standards mo. Kontrolin ang emosyon mo. Maging misteryoso at composed. Pero sa dulo ng araw, may isang bagay ka pa ring hindi kontrolado. Ang desisyon niya. At kailangan mong tanggapin iyon. Kapag ang goal mo lang ay siya ang lalapit, madali kang ma-frustrate kapag hindi nangyari agad. Pero kapag ang goal mo ay maging mas mabuting bersyon ng sarili mo, kahit anong outcome, panalo ka. Kung lumapit siya, hindi ka desperado, kalmado ka.
Hindi ka shock na parang hindi mo inaasahan. Tinatanggap mo lang ng may dignidad. Kung hindi siya lumapit, hindi ka wasak. Hindi mo kinukwestiyon ng value mo. Hindi mo iniisip na kulang ka. Naiintindihan mo lang na hindi lahat ng gusto mo para sa iyo. Sa panahon ngayon, bihira ang taong kaya ang ganitong mindset. Karamihan, takot maiwan, takot mag-ghost, takot hindi piliin. Kaya nag-a-adjust ng sobra-sobra. Kaya bumababa ang standards. Kaya nagpapakita ng sobra-sobrang effort kahit hindi reciprocated. Pero ang lalaking may paninindigan, hindi natitinag sa outcome. Kung Gen Z ka, sanay ka sa mabilisang connections at mabilis ding endings. Ang bilis ma-attach, ang bilis ding ma-detach. Pero kapag natutunan mong tanggapin ang uncertainty, hindi ka na mababahala sa bawat pagbabago ng vibe. Kung adult ka naman, mas alam mo ang halaga ng emotional stability. Ayaw mo na ng drama. Ayaw mo na ng roller coaster. Gusto mo ng tahimik, sigurado, may direksyon. At para makuha iyon, kailangan mong maging handa sa kahit anong resulta. Kapag tinanggap mo na kaya mong maging masaya kahit wala siya, doon ka nagiging pinaka-attractive. Hindi ka kumakapit, hindi ka natatakot mawalan. Buo ka kahit mag-isa. At ironically, doon kadalasan lumalapit ang tao. Kasi walang presyon, walang desperasyon. May confidence na hindi maingay. May presensya na hindi naghahanap ng approval. Sa huli, ang sikreto ay hindi kung paano mo siya mapapalapit. Ang sikreto ay kung paano ka magiging buo na kahit sino ang lumapit o umalis, hindi ka mawawala sa sarili mo. Kapag naabot mo iyon, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit ano. Kasi ang tamang tao, kusang lalapit.